Jose Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. 11 silang magkakapatid at kapito siya. Siya ay isinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Ang kanyang ina ang naging una niyang guro. Maaga siya nagsimula mag-aral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos si Rizal ng pag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila. At pagkatapos ay pumunta siya sa Europa upang mapatuloy ng kanyang pag-aaral. Nag-aral din siya sa medisina sa Universidad ng Santo Tomas at kumuha rin ng kursong filosofiya at panitikan sa Universidad Central de Madrid. Bilang isang manunulat at makata, naging kilala si Rizal sa kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na tumatalakay sa mga suliranin ng lipunan sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya. Bilang isang leader ng kilusang makabansa, naging boses si Rizal sa paghihigmagsik laban ng Espanya. Dahil sa kanyang pagkilos at paninindigan para sa kalayaan ng bansa, ikinulong si Rizal sa Maynila sa La Fuerza de Santiago. Nang iharap sa hukumang militar at titisin, siya ay nahatulang barilin sa Bagong Bayan. Noong ika-20 ng Desembre 1886, isinulat ni Rizal ang kanyang Mi Ultimo Adios, isang tulang kakikitaan ng magigiting na kaisipan at damdamin ng naging pahayag ng kanyang pagmamahal sa bansa. At noong ika-30 ng Desembre 1896, si Rizal ay binaril sa Bagong Bayan na ngayon ay tinatawag na Luneta. Ang kanyang pagkamatay ay nagbigay ng inspirasyon sa mga sumusunod na pagkilos para sa kalayaan ng Pilipinas. Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay ang dalawang pinakakilalang akda na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Ang mga akdang ito ay tunay na nag-iwan at tatak sa mga puso't isipan ng mga Pilipino na sumasalamin sa naging karanasan at kalagayan ng ating bansa. Lalong-lalo na ang kapwa nating Pilipino noong panahon ng Espanyol. Sa mga akdang ito, ikinuwento ni Rizal ang kanyang mga naging obserbasyon tungkol sa mga buhay ng Pilipino sa ilalim ng mga kamay ng mga mapang-abusong praile at leader. Iisa lamang ang daloy ng dalawang akda sapagkat karugtong ng Noli Me Tangere ang El Filibusterismo. Tapos na natin tatalakayin ang talambuhay ng may akda. Bakit nga ba ito mahalaga? Mahalagang malaman natin ang pagkatao ng may akda ng ating binabasa upang maiugnay natin ang magkaroon ng refleksyon kung ano ang pinaghuhugutan ng kanyang mga akda. Katulad na lamang ng nobela ni Dr. Jose Rizal kung saan hinugot niya ang mga pangyayari sa kanyang mismong karanasan. Hindi lang sa kanyang pansariling karanasan, maging sa kanyang pamilya, buhay estudyante, mga paglalakbay sa ibang bansa at maging ang kanyang buhay pag-ibig. Dahil dito, magkakaroon ng pagpapahalaga ang isang mababasa sa uri ng material na kanyang binabasa. Magiging kapani-paniwala ang isang akda katulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Dahil alam natin ang pagkatao ng sumulat nito, magkakaroon ng kredibilidad ang isang akda batay sa pagkatao ng sumulat nito.